Ayan na po yung mga pitsay ko na tinanim ko. So mayroon pong parte ng pitsay na hindi sila lumaki. Ayan. So hindi siya naglakihan. Ayan. Tsaka yung dito. Ayan. Hindi po naglakihan yan. Tsaka yung dito. Na-control po yung paglaki nila. Yung parte po dito. So naobserbahan ko, hindi pala inaarawan tong mga hindi lumalaki na pitsay dito. Kaya sa susunod, baka hindi ko natataniman yung ito mga parte dito na hindi inaarawan. So itong dito, yan yung mga inaarawan, inabot ng araw. So maganda po yung tubo nila, yung paglaki dito. Itong dito. So hanggang dito lang po yung tataniman ko. Ito medyo alanganin pa rin pero inaabot po ng araw to, kaso siksikan sila. Kaya kailangan talaga transplanting ang gagawin dito. At saka yung pagkondisyon ng lupa, hindi ko po ginawa. Kaya yung gagawin ko sa susunod, kailangan bago taniman, i-kondisyon muna yung lupa. Ayan o. Ito may hindi pa na kondisyon to pero maganda yung tubo nila. Kaya ang gagawin ko dito, i-kondisyon ko yung lupa bago ko taniman ulit. Ayan. So isang buwan pong mahigit to. Yan o, maganda yung ano rito kasi inaarawan siya ng mabuti. Ito. Dito naaarawan itong parte na to. Kasi yung lupa hindi pa na kondisyon, tinaniman ko kagad pero may chance na talagang gaganda yung ano rito. So ito, tinatamaan to ng araw kaya binungkal ko, kinultivate ko siya. Kaya tataniman ko yan, itong parte na yan. Mayroon din po ako dito panibago. Ayan. So yan, nakondisyon ko yan, kaso medyo bitin pa talaga dahil kulang sa panahon. Pero na-cultivate ko po yan. So bagong tanim po yan. Ayan. So nung natapos kong itinanim yan ay diniligan ko kagad dahil pag bagong transplanting po may mga
putik-putik yung dahon, kailangan ma-sprayhan siya ng tubig. Kasi kapag hindi matanggal yung putik na natuyo siya, pwedeng mamamatay siya. Or madadamage na yung dahon niya. So kulang pa rin yung yan, tataniman pa yan yung bakante na yan. Ayan pa yung binhi ko. Yan. So yan, itatanim din dito sa bakante na yan. Yan, naka-kondisyon na lupa. Kailangan talaga pag nagtanim ng pechay ay kailangan talaga tatamaan siya ng araw. Kasi kapag hindi, sayang lang po siya. At dapat may reserbang tubig na pangdilig. Ayan po, bumili ako ng hose para ma-supplyan talaga sila ng tubig. Ito. Yan naman, may mga binhi ako na sili dyan. So yan naman yung ibabakod ko dyan sa gilid. Yan, irira ko dyan hanggang doon, paikot. Dyan, paikot dyan sa pader. Kasi yung pader na yan, napakainit po yan. So para hindi mahihirapan yung pechay, kailangan may pangdepensa sa init. So yun po yung sili na itatanim ko dyan na naka-hirera sa pader. Ito po hindi naka-transplanting yan, kaya nagsisiksikan. So maliliit po sila. Kaya sa susunod, transplanting na yung gagawin ko dito. At saka ikokondisyon ko yung lupa. So palit-palitan lang po yung harvest nito. Pagkatapos pong harvestin yan, i-rekondisyon ko yung lupa. At ito naman yung susunod na harvestin. So kapag ma-harvest naman yan, re-rekondisyon ko ulit yung lupa. So palit-palitan lang po to. Kaya yung pechay steady po na may tanim tong paligid ko na to. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless us all po.